Mga kapuso, 30 taon ng demokrasya matapos mapabagsak ang diktadoryang Marcos. Yan po ang ipinagdiriwang natin ngayon. Pangungunahan nga mismo ni Pangulong Aquino ang selebrasyon dito sa EDSA People Power Monument. Isang pagkakataong bumalik at maranasan ang panahon ng martial law ang layong ibigay ng People Power Experiential Museum sa ika-30 taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Binubuo ng 9 na halls ang museo. Sa tinatawag na Hall of Restless Sleep, makikita at maririnig si dating Pangulong Marcos habang idinedeklara ang martial law noong September 21, 1972. I have proclaimed martial law in accordance with the power of Ang hirap ng buhay ng karaniwang mamamayan noon, maikukumpara naman sa marangyang pamumuhay ng mga nasa kapangyarihan na masisilip sa mga butas na ito sa Hall of Hidden Windows. Tiyak namang kikilabutan ka sa panaghoy ng mga batang ito na naghahanap sa kanilang mga nawawalang kaanak dito sa Hall of Orphans. Dito sa ika-4 na hall o ang Hall of Laws, makikita ang mga dinukot o tuluyan ng hindi nahanap. Nariyan, sila Edgar Hopson, Cristina Catalia at Seferino Flores. Pero bukod sa mga larawan na pumapalibot sa lahat ng dingding ng kwarto na ito, ay puno rin ng larawan ng mga pinahirapan ang sahig ng Hall of Laws. I'm really happy na may ganito kasi very few people really know what happened. And I think this is a very innovative way to tell people about the evils and the horrors of martial law. Dito sa Hall of Pain, makikita ang ilang uri ng torture o pagpapahirap gaya ng pangunguryente na dinanas ng ilang human rights victims noon. Habang makikita naman sa Hall of Forgotten Martyrs ang mga huling sandali ni Senador Ninoy Aquino. Ang isa sa mga aktual na tangkeng hinarang ng mga taong nakibahagi sa unang People Power Revolution, narito naman sa Hall of Awakening. Giit ng palasyo layo ng Experiential Museum na ipaalala ang mga aral ng martial law at ng People Power Revolution, lalo na sa mga kabataan ngayon na hindi na ito naranasan. Ang target talaga ng EDSA People Power Commission ay yung mga kabataan, lalo na yung mga millennials na may kakulangan yung kaalaman tungkol sa martial law saka sa EDSA. Ipakita natin sa buong mundo na maaari namang makamit muli ang kalayaan sa pamagitan ng kapayapang pagbabago o magkakaisa ang mga mamamayan. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.